Hello, hello, hello po sa ating lahat. Narito na naman po si Mami Essie para mag-share sa inyo ng isang masarap na recipe. Pero bago po tayo mag-umpisa, Happy New Year po sa ating lahat. Ngayon po ay magluluto tayo dahil po galing tayo sa mahabang okasyon. Siyempre po medyo umay pa po tayo sa ating mga kinain. Kaya po magluluto tayo ngayon ng isang masarap na recipe, ang sinigang sa bayabas. Nabangusa, pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, wag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Gagamit po tayo ng bangus. Ito pong sinigang sa bayabas, pwede po ang bangus, pwede ang tilapia. Nasa inyo po yung kung ano ang gusto nyong gamiting isda. Ito po ay 1 kilot kalahati. Nakita nyo naman po, in-slice lang ng ganitong kaninipis o kakakapal. Nakita nyo naman, napakataba ng nabili kong bangus. Ito naman po yung aking gagamiting bayabas. Mahigit po itong kalahating kilo. Ginadgad ko lang po ito sa gadgara ng cheese. Kung wala po sa inyong bayabas na sariwa o fresh, pwede po kayong gumamit noong instant na pangsigang sa bayabas. Ito pong gulay, may kamahalan po ang ating gulay, kaya gagamit po tayo ng sitaw, okra, talong, siling panigang at kangkong. Wala po akong nabiling patola dahil syempre po mas malaki ang isinasarap pag merong patola, kaso wala pong mabili eh. 5 pirasong bawang, 1 sibuyas, 2 tablespoon patis, 1 tablespoon asin, seasoning powder, optional, at 2 tablespoon na sugar, pambalansi po yan ng lasa, at syempre po ang water. Nasa inyo po yung kung gaano ang gusto nyong isasabaw. Okay, umpisahan na po natin yung paggigisa. Okay, ngayon, umpisa na po natin maggisa ng bawang. Ayan, hintayin lang natin mag golden brown bago natin isunod yung ating sibuyas o mag light brown. Ayan, isunod po natin ang sibuyas. Ayan, isunod natin ang bayabas. Ayan, ating lang pong gisa-gisahin na talaga para po lumabas yung katas ng bayabas. Talaga naman pong napakasarap nito ngayon. Ayan, gisa-gisahin lang po natin. Ang pagluluto po ng sinigang sa bayabas, iba-iba po talaga. Meron po nagluluto ng sinigang sa bayabas. Yun po bang bayabas, binibiyak lang po sa gitna, tapos itatambog lang nila at pakukuluan. May ganun po talaga, halos karamihan ganun yung version. Pero try nyo po itong version ko dahil talaga naman pong sarap na sarap yung linamnam ng bayabas at yung bangus. Siyempre po iba tong nagigisa yung bayabas. Ayan, hintayin lang po natin siya talagang magisang-gisa bago natin sabawan. Ayan, after 2 minutes, talaga naman pong yung bayabas, talaga naman pong napakabango at talagang amoy na amoy. Ngayon, lagay po natin itong sili para po mas tumalab yung anghang. At itong ating patis. Ayan. Medyo lang po ating halu-haluin, mga seconds, para lang po magisa yung patis bago natin sabawan itong ating bayabas. Ayan, okay na po ito. Ayan, lagay po natin itong sabaw. Ayan, kung napansin nyo po, medyo na iba tong aking wok. Kasi po maliit.
Nagsabaw po ako ng 2 litro. Conforme po syempre sa bayabas nyong gagamitin ang inyong pagsasabaw. Ayan, saka syempre masarap naman talagang higupin yung sabaw ng bayabas. Ngayon, hintayin lang po natin tong kumulo bago natin ilagay yung mga gulay. Ayan, pagka po ganitong kumukulo na at talaga naman pong amoy na yung bayabas, unahin po nating ilagay itong sitaw kasi po ay mayroon po itong katigasan. Itong 2 sili. Ayan, medyo lang po pakuluan natin ng mga 3 minutes bago natin isunod yung iba pang gulay. Ayan, bago natin isunod yung bangus. Kasi po, hindi naman po masarap yung sa bangus pagka yung overcook. Ayan, mga 3 minutes lang po nating pakukuluan at ilalagay na po natin yung bangus at yung pong natitira pang mga gulay. Ayan, after 3 minutes, okay na po yung sitaw at talong. Ilagay na po natin itong masarap na bangus na ubod ng taba. Ayan. Okay, ngayon, nilagay na natin ang okra. Ayan, itong okra. Ayan, ito pong kangkong pakuluin lang po natin to ng mga 1 minuto para po hindi masyadong ma-overcook yung ating kangkong. 1 to 2 minutes. Okay na po iyon. Ayan. Ilagay na po natin yung ating pampalasa, itong asin, at itong powder seasoning. Siyempre po, itong sugar. Nasa inyo po yung sa alat at tamis. Nasa inyo pong panlasa yun. Okay. Ayan. Pakuluin lang po natin pasandali bago natin ilagay ang kangkong at ready na po ito para sa ating pananghalian. Ayan, after 2 minutes, talaga naman pong humahalimuyak na yung amoy, ay ilagay na po natin itong ating kangkong. Ayan, nauulit ko po, pag po kayo nagluto nito at talagang may available na patola, siyempre po, mas malaki ang isinasarap pag may patola. Ayan. Pakuluan lang po natin to mga 1 to 2 minutes again. At ready na po ito para sa ating pananghalian. Okay, ngayon, tikman na po natin kung saan pa to kulang. Pero palagay ko, sa amoy pa lang, talagang templadong-templado na. Ay, nako. Talaga naman pong yummy. Siguradong extra rice. Napakasarap po talaga. Papatayin ko na po ang apoy at ready na po ito. Ayan. Templadong-templado po. Ayos lang po yung alat, yung umaagaw na tamis at bahagyang anghang. Talagang yummy. Okay, sandukin na po natin. Oh, talaga naman po ang taba ng ating ayan, heto na po ang napakasarap na sinigang sa bayabas. Lalo po ko yung ating patis ay ating pipisaan ng silit. Talaga naman pong mapaparami ang kain nyo. O, paano po? Heto na po yung ating masarap na sinigang sa bayabas. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes. And don't forget
to share and subscribe. Gawin nyo na po talaga namang yummy. Babus!